Sa video nga na ito, alin ang magandang lagyan ng tanim? Ang ating naka-plastic pot o naka-terracotta pot or clay pot. So, i-share ko sa inyo kung ano ang pros and cons dito sa ating terracotta pot and plastic pot. Kaya naman kung gusto niyo malaman, tapusin niyo ang video na ito. Hello everyone, hello mga ka-jungle. Welcome again to my YouTube channel and my Facebook page. For today's video, ay i-share ko sa inyo naman ang halaman natin na nakapat sa plastic at nakapat dito sa terracotta. So, first muna ay i-share ko sa inyo kung ano ang pros and cons kapag nakatanim yung ating mga plants dito sa mga terracotta pot o clay pot. So, tinatawag dito na terracotta pot o tinatawag din ito na clay pot kasi gawa ito sa mga clay na may halong semento. And then, ang kinaganda dito sa pros niya is advantages ng nakatanim dito sa terracotta pot yung ating mga tanim. Ay mabilis po ma-absorb ang tubig kapag magdidilig tayo kapag naka-terracotta pot. Kasi nga, mabilis matuyo kapag, di ba, clay yung paglalagyan ng mga halaman. Lalo na kapag yung ating mga tanim, succulent type, or snake plant, katulad dito, o katulad ng mga, ano pa ba, aloe vera, o yung mga halaman na hindi palagi dapat dinidiligan. And then, dito naman, ito naman nakatanim siya sa terracotta pot, yung ating Fittonia. Pero, differentiate dito is, kailangan siya diligan. So, parang trinay ko na itanim dito, pero okay naman din po, dahil may mga butas yung terracotta pot niya. And then, labas-pasok lang po yung moisture. Kaya naman, mas gusto nila yun kapag yung Fittonia nakalagay dito. So, pros and cons ay, yung cons naman mga ka-jungle, ang ating halaman kapag nakatanim sa terracotta pot ay, for example, pupuntahin ko yung sa malayong lugar at yung halaman nyo ay naiwan na walang magdidilig. So, mabilis sila matuyo. So, means to say, kailangan yung idiligan agad kasi pag mabilis matuyo yung halaman, ma-underwater naman yung ating mga plants, which is mamamatay yung ating mga halaman. So, yan yung pros and cons dito sa ating mga terracotta pot. Pero, kung yung mga plants naman ninyo, katulad ng mga snake plant o succulent, okay lang naman. And then, dapat lang kapag nakatanim dito yung halaman nyo, yung soil na gamit ninyo is dapat, tawag nito, medyo may rice hull at saka moist siya ng soil. Para at least, mabilis naman siya matuyo, at least may naiiwan na moist yung ating mga soil. Dito naman tayo sa ating plastic pot. Yan. Meron po tayo ditong dalawang plastic pot. Actually, ito bago lang tanim ito. So, ang nakatanim dito sa ating plastic pot, this one is a lucky plant. It is a ZZ plant, Zimifolia zimicolias. And this one is our King of Millionaire Dollar. King of Millionaire Dollar. O tinatawag itong snake plant. So, sa pros naman kapag nakatanim yung ating mga halaman dito sa mga plastic pot, ay, ayun, parang maganda po siya tignan. Kasi nga, may iba't iba tayong kulay, di ba? Maganda po siya. Tapos, mabilis siya mabitbit kahit saan. At, ano pa ba? Pwede siyang ilagay sa mga matataas na lugar kasi kung mahulog, at least hindi katulad dito na mababasag. Ito, hindi siya mababasag. At, ang kinaganda dito, mabilis siya mabutas yung ilalim. Like, magbubutas lang kayo ng gamit ng soldering iron. Ito kailangan pa ng, kinakailangan pa ng barena. So, ito naman, hindi na. And another is pros ng ating mga nakatanim dito sa plastic. At saka, nakatanim sa plastic is recycle siya. So, kumbaga, nakatulong tayo sa Mother Nature. And then, yung iba naman, sabi nila, hindi daw nakakatulong kasi nga plastic na, parang factory ng plastic. So, naglalabas ba rin ng ano. Kaya naman yung iba, dito lang sila nagtatanim. But, for me, okay naman din po yung naka-plastic na ating mga plants. Kaso lang, yung cons dito or disadvantage is kapag magdidilig tayo, lalo na yung mga plants natin na mga sensitive sa water, parang nai-stagnant yung water dito sa gilid. Hindi siya, lalo na kung yung butas niya, mga ka-jungle, ay parang kaunti lang. Yun, may stagnant yung water. Tendency, mabubulok yung ugat kasi
palagi silang basa, it will proceed to root rot o pagkabulok ng kanyang ugat. So, that is the disadvantage of having this kind of pot na idea ng ating pagtatanim. Pero marami naman tayong, di ba, at least subok na pag nakalagay sa pot. Para sa akin, kung alin sa kanila yung maganda, dito talaga ako sa terracotta. May pagkahamahalan lang siya. Sa mga terracotta pot, ang pinagkaiba lang sa plastic is mahal siya, pero maganda siya itanim dito. So, nagkakahalaga yung mga terracotta pot range ng 50 to 100 pesos. Ito naman, like 15 pesos hanggang like 50 pesos, di ba? So, pinagkaiba lang nila is yung price. Pero, kaya naman talaga mahal yung terracotta pot kasi binibilad pa siya, sinishape pa siya. Ito, plastic, mabilis lang sa factory, di ba? So, yan yung pinagkaiba nila. Pero for me, okay naman din. Nagtatanim na ako both sa akin mga dito sa garden. Lalo na ako, nag-start ako sa pagpa-plant ng plastic. Share ko din sa inyo mga ka-jungle. Ito hindi ko siya sasabihin, hindi ko matatawag ito na plastic kasi parang siyang cola. Cola siya na type ng, matibay siya na plastic. Kasi ito, binili ko siya like 55 pesos ata. Mahal talaga siya. Kaya naman, cola siya, at least kung mabasag siya, hindi agad sisira, di ba? So, cola siya. Yung ano lang dito is, mas maganda na lang yung plastic siguro kasi ito nag-hold talaga ng tubig kasi matibay siya. Recommendation ko sa inyo mga ka-jungle, kapag nakapat yung inyong mga tanim, siguraduhin nyo lang na may butas sa ilalim. Yan yung pinaka-important. Kahit kahit saan nyo pa itanim yan, basta may butas yung inyong pot, okay na okay yan. So yun mga ka-jungle, ang ating pagtatanim ng ating differentiate between the plastic pot and the terracotta pot. Meron kasi nung nag-request, actually matagal na, ngayon ko lang na video. So ayan, I hope may natutunan kayo in today's video and I hope i-share mo ang video na ito sa ating mga plantita at plantito din para malaman din nila ang pinagkaiba ng plastic and terracotta pot. Maraming salamat sa panonood and I will see you next episode because more plant, less stress.